Habang nabubuhay si Lolo, ang trabaho niya ay maghiwa ng dila ng baka. Pero pagkamatay niya, hindi maisara-sara ang kanyang bibig. Sabi ng buong pamilya, mayroon daw huling habilin si Lolo na hindi natupad. Kaya hindi siya pwedeng basta-basta nalang ilibing. Pero sabi ng panganay kong tiyo, isa lang daw itong pamahiin. Inutusan niya ang pangalawa kong tiyo na kumuha ng mainit na tuwalya at ipatong sa bibig ni Lolo. Sa wakas, pagkatapos ng 4 na palet ng tuwalya, nagsara rin ang bibig ni Lolo. Pero tumabingi naman, nang makita ito ng buong pamilya, napaluhod sila sa sahig at nagiyakan ng malakas. Pagsapit ng hating gabi, ang panganay at pangalawang tiyuhin ko ay nagsalitan sa pagbabantay sa lamay. Tanging si Papa lang ang matagal na nakaluhod sa harap ng kabaong at hindi tumatayo. Hanggang sa ikatlong gabi, nang ihahatid na sana si Lolo sa bundok. Sa pangunguna ng isang feng shui master, binuksan ang kabaong para masilayan ng pamilya si Lolo sa huling pagkakataon. Ngunit pagbukas ng kabaong, lahat ay napasinghap sa gulat. Mas lalong bamuka ang bibig ni Lolo kaysa dati. Nang makita ang sitwasyon, wala na ring masabi ang feng shui master. Sinabihan niya ang pamilya na huwag nang mag-atubili at ihatid na agad ang matanda sa bundok. Ang gabing iyon, ang mga dumating para bumuhat sa kabaong ni Lolo ay ang mga malalakas na lalaki sa aming baryo. Sa isang hudyat mula sa feng shui master, sabay-sabay na nagbuhat ang 4 na malalakas na lalaki. Pero kahit gamitin pa nila ang lahat ng kanilang lakas, hindi man lang gumalaw ang kabaong. Dahil dito, nag-alala na ang lahat, at nagsimula na silang magbulong-bulungan. Nag-aalala si Papa na pag-usapan sila ng mga taga-baryo. Kaya pinakuha niya ang panganay kong tiyo ng isa pang paanan. At nagdagdag pa ng 2 tao para tumulong sa pagbuhat. Pero kahit pagkatapos ng putukan ng paputok, hindi pa rin nila naangat ang kabaong. Napasigaw ang feng shui master at tinawag ang 3 magkakapatid, kasama si Papa. Tinanong niya kung mayroon bang huling habilin ang matanda na hindi natupad noong nabubuhay pa. Nag-isip sila ng matagal pero wala talaga silang maalala. Sa huli, direktang lumuhad si Papa sa harap ng kabaong, yumuko, at nagsalita. Tay, kung mayroon ka pa pong huling habilin, magparamdam po kayo sa panaginip naming mga anak mo. Hindi po kami matatahimik kung hindi po kayo aalis ng mapayapa. Kakatwa man, sa pagluhod na iyon ni Papa, ang kabaong na hindi mabuhat-buhat ng 8 tao kanina, ay naangat na ngayon ng 6 na tao sa isang buhatan lang. Dahil nag-aalala ang panganay kong tiyo na baka may magbago pa, minadali na niya ang lahat na umakyat sa bundok. Habang nasa daan, hindi man lang halos humihinga ng malakas si Papa. Nakatitig lang siya sa kabaong ni Lolo, sa takot na baka magalit ito at ayaw nang magpatuloy. Pero sa kabutihang palad, nailibing din ng maayos ang kabaong sa huli. Pag-uwi sa bahay, bigla na lang akong napahagulgol. Napakabagsik ng sermon sa akin ni Mama nang makita niya akong umiiyak. Bawal umiyak sa unang araw ng libing. Dahil kung hindi, mahihirapan daw umalis ang kaluluwa ng namatay. Nang gabing iyon, doon ako natulog sa kwartong tinutulugan namin ni Lolo. Sa kalagitnaan ng gabi, pakiramdam ko ay nasa tabi ko pa rin si Lolo. Hindi ko na naman napigil ang mapaluha. Pero nang maalala ko ang sinabi ni Mama, pinigilan ko ito. Noong ako'y malapit ng makatulog, nakita kong pumasok si Lolo. Humiga siya sa tabi ko, tulad ng dati. Nakanganga ang kanyang bibig at nangingitim ang kanyang mukha. At ang suot niya ay ang mismong damit na panlibing niya. At ang kamay ko, nakasubo sa bibig niya. Hindi ako nananaginip, nagbalik nga talaga si Lolo. Pero, di ba't nailibing na si Lolo? Ilang saglit lang, dumating ang panganay kong tiyo. Nang makita niya ang bangkay ni Lolo, sunod-sunod ang kanyang pagmumura. Sinong walang kaluluwa ang gumalaw sa puntod ni Itay? Sunod namang dumating ang pangalawa kong tiyo. Nakita rin niya ang bangkay ni Lolo. Napakunot ang noo niya at nagtanong sa panganay kong tiyo. Anong gagawin natin ngayon? Nagngangalit ang mga panga ng panganay kong tiyo nang siya'y sumagot. Ano pa bang magagawa natin? Habang madilim pa, bilisan nating ibalik siya sa loob. 13. Pumunta ka sa bungad ng baryo at tawagin mo si Mang Chen na Mason. At siguraduhin mong walang ibang makakaalam. Pangatlo, tayo ang magbubuhat sa katawan ni Itay pabalik sa libingan. Pagkatapos kong magsuot ng sapatos, naglakad ako papunta sa bungad ng baryo. Dahil natatakot akong may ibang makakita, halos madapa-dapa ako sa pagtakbo papunta sa bahay ni Mang Chen. Pagulong kong ikinwento ang nangyari kay Mang Chen. Pagkatapos kong magkwento, napakunot din ang noo ni Mang Chen. Pumasok siya sa loob at kumuha ng balde na may lamang semento. Pagkatapos ay sumama na siya sa akin papunta sa libingan ni Lolo. Pagdating namin, nandoon na ang mga tiyo ko. Lumapit ako para tingnan ang puntod ni Lolo. Nakita kong wala namang bakas na hinukay ito. Mayroon lang butas sa ibabaw ng puntod. Saktong-sakto lang para makadaan ng isang tao. Lalapit pa sana ako para makita ng mas malinaw. Pero pinabalik na ako ng pangalawa kong tiyo. Kahit hindi ko alam kung bakit. Pero masunurin pa rin akong umuwi mag-isa. Ang tatay ko at sila ay umuwi ng bandang 10:00 na ng gabi. Nang matapos ang trabaho, pinapasok ng pamilya namin si Chen ang Mason para kumain. Habang kumakain, laging nakakunot ang noo ni Chen na para bang may malalim na iniisip. Mukhang napansin ng panganay kong tiyuhin na may gusto siyang sabihin. Kaya tinanong niya si Chen kung may napansin ba siyang problema. Doon lang sinabi ni Chen ang bagay na ikinababahala niya. Kuya Kidong, mas mabuti sigurong maghanap ka pa ng isang feng shui master para tingnan ito. Pakiramdam ko ay may kakaiba sa puntod ni Tinggang. Bago pa man makapagpatuloy si Chen, nagsalita na ang pangalawa kong tiyuhin.
Kung mga magnanakaw ng libingan ang hamukay sa puntod ni Itay, dapat mula sa labas papasok ang paghuhukay. Dapat mas malaki ang butas sa labas at mas maliit sa loob. Pero nakita nating lahat ang puntod ni Itay. Malinaw na mas malaki ang butas sa loob at mas maliit sa labas. Ibig sabihin, hinukay ito mula sa loob palabas. Sa madaling salita, si Itay mismo ang gumapang palabas mula sa kanyang libingan. Ang sinabi ng tiyuhin ko, kahit nakasagsagan ng tag-init, ay nagpanginig sa likod ng lahat ng naroroon dahil sa takot. Pagkatapos kumain at umalis ni Chen ang Mason, sinabi ng pangalawa kong tiyuhin na pupunta siya sa bayan para maghanap ng tao. Mukhang hahanapin niya ang Feng Shui Master na binanggit ni Chen. Pagsapit ng gabi, habang naghahapunan, sinabi ng panganay kong tiyuhin sa lahat na siya ang magbabantay sa sementeryo ngayong gabi. Para makita kung sinong walang kaluluwa ang lumapastangan sa puntod ng kanilang ama. Malinaw na naniniwala pa rin siya na may gumagawa ng kalokohan. Kahit natatakot ako, nagpumilit pa rin akong sumama. Dahil lolo ko iyon, hindi ko kayang makitang nilapastangan ang puntod niya. Nang makita ni tatay na desidido ako, wala na siyang sinabi. Pagkatapos maghapunan, kaming tatlo ay pumunta sa tabi ng puntod ni lolo. Nasisimula palang dumilim noon. Ang panganay kong tiyuhin at ang tatay ko ay nagsiga sa di kalayuan. Hindi ito para magpainit, kundi para magbigay liwanag. Tahimik na nakatayo doon ang puntod ni lolo. Mukhang wala namang ipinagkaiba sa karaniwang puntod. Patuloy na lumipas ang oras. Ang panganay kong tiyuhin at ang tatay ko ay nag-uusap ng kung ano-ano lang. Minsan, hindi na magkatugma ang mga pinag-uusapan nila. Alam kong pareho rin silang natatakot sa loob-loob nila. Kaya ginagamit nila ang paraang ito para ibaling ang kanilang atensyon. Bigla, may narinig akong mga yabag sa likuran ko. Agad akong lumingon at sumigaw. Sino yan? Pero paglingon ko, wala akong nakita. Sinabi kong may narinig akong yabag. Nagkatinginan ng tiyo ko at ang tatay ko. Tapos sinabi ni tatay na titingnan niya. Sinabihan niya kaming manatili lang dito at huwag gumalaw kasama ng tiyo ko. Agad na kumuha ang tatay ko ng isang patpat na pansindi ng apoy. Naglakad papunta sa direksyon sa likuran ko. Nakatayo kaming dalawa ng tiyo ko sa tabi ng siga. Habang pinapanood namin ang papalayo niyang anyo, medyo kinakabahan na kami. Tigil, huwag kang tumakbo. Sa di kalayuan, biglang narinig ang sigaw ni tatay. Kasunod nun, nakita namin si tatay na pumasok sa gubat. Ang liwanag mula sa hawak niyang apoy ay papalayo ng papalayo sa amin. Hanggang sa tuluyan na itong nawala sa aming paningin. Naupo kami ng tiyo ko sa tabi ng siga at naghintay ng ilang sandali. Kalahating oras na yata ang nakalipas. Pero hindi pa rin bumabalik si tatay. Nagsimula na kaming mag-alala ng tiyo ko. Tumayo siya at sinabi sa akin, hahanapin ko ang tatay mo. Kung hindi ako makabalik sa loob ng kalahating oras, mauna ka nang umuwi. Pagkaalis ng tiyo ko, ako na lang ang natirang mag-isa sa buong sementeryo. Takot na takot ako at hindi ako nang ahas tumingin sa ibang lugar. Kaya patuloy lang ako sa pagdadagdag ng panggatong sa siga. Sa takot na baka mamatay pa ang nag-iisang liwanag na ito. Hawak ko ang cellphone ko at tinitingnan ng oras kada ilang sandali. Sa isang iglap, pasado 11:00 na ng gabi. 20 minuto na rin mula nang umalis ang tiyo ko. Sa napakadilim na gabi, lalo akong natatakot. Pero kung ano ang kinatatakutan mo, iyon pa ang dumarating. May narinig akong mahinang kaluskos. Nanggagaling pa ito sa direksyon ng puntod ng lolo ko. Sa sobrang takot, agad akong umatras ng ilang hakbang. Nakaharap sa puntod ni lolo habang nakatalikod sa siga. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone ko at itinutok sa direksyon ng puntod ni lolo. Walang anumang gumagalaw sa ibabaw ng puntod. Pero patuloy pa rin ang kaluskos na naririnig ko. Parang tunog ng isang taong kumakalkal ng buhangin gamit ang mga kuko. Posible kayang si lolo na ang naguhukay mula sa loob ng libingan. Lalabas na naman ba siya? Sa isiping iyon, sa sobrang takot ay napaluhod na lang ako sa lupa. Nakaharap sa puntod ni lolo, nagsimula akong yumukod ng paulit-ulit. Habang yumuyukod at umiiyak, sumisigaw ako. Lolo, narito po ang apo ninyo. Kung mayroon po kayong huling habilin, idaan nyo na lang po sa panaginip. Huwag na po kayong lumabas para manakat ng tao. Sa pagiyak at pagsigaw kong iyon, nawala nga ang gumagaluskos na tunog. Akala ko ay narinig ni lolo ang aking pakiusap, kaya hindi na siya lumabas. Pero hindi ko inaasahan na makalipas ang ilang sandali, muling narinig ang kaluskos na iyon. At sa pagkakataong ito, kahit anong iyak at sigaw ang gawin ko, hindi nawala ang tunog na iyon. At lalo pa itong lumakas at bumilis. Sa wakas, pagkalipas ng ilang minuto, tumigil din ang tunog. Tiningnan ko ang cellphone ko, lampas na ng 12:00. Mahigit kalahating oras nang umalis ang tito ko, pero hindi pa rin siya bumabalik. Naghanda na akong umuwi muna gaya ng sinabi niya. Nang muli kong itutok ang flashlight ng cellphone ko sa puntod ni lolo. Halos matigil sa pagtibok ang puso ko sa takot. Nakita ko sa ibabaw ng puntod ni lolo. Isang ulo na may nakabukang bibig ang dahan-daang lumitaw. Ang nangingitim niyang mukha ay eksaktong nakatutok sa direksyon ko. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, ang bibig niya ay unti-unting bamuka at naging isang napakapangilabot na ngiti. Sa sobrang takot, napasigaw ako ng malakas bago ako himatayin sa lupa. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nang magising ako, nakahiga na ako sa kama sa bahay. Nakaupo ang nanay ko sa tabi ng kama ko at tahimik na humihikbi. Ang tito kong panganay at ang pangalawa kong tito ay nakaupo sa may pinto at walang tigil sa paninigarilyo. Pero ni anino ng tatay ko ay hindi ko makita.
Bigla akong may napagtanto at nagtanong, nasaan si Papa? Sa tanong kong iyon, bigla na lang humagulgol ang nanay ko. Inilabas ng tito kong panganay ang isang sapatos mula sa kanyang baywang at sinabi, kagabi, hindi nagtagal matapos akong humabol palabas. Nakita ko ang sapatos ng tatay mo pero hindi ko siya mahanap. Nang marinig kitang sumigaw, tumakbo ako pabalik. Sabi rin ng isa ko pang tito, wala raw silang nakuhang tulong mula sa bayan. Maaga kaming bumalik at nagmadali papunta sa puntod ng lolo mo. Nang makita ka namin, nakahimatay ka sa tabi ng siga. Nakatayo ang lolo mo sa tabi mo mismo. Pagkarinig ko sa sinabi nila, tumalon ako mula sa kama para hanapin ang tatay ko. Nagmamadali akong pinigilan ng tito ko at sinabi niya, pinakilos na ng kapitan ng barangay ang buong nayon para halughugin ang bundok. Kung aakyat ka pa ulit sa bundok at mapahamak ka, hindi ko ito maipapaliwanag sa aking pamilya. Sa sandaling iyon, isang di kilalang lalaking nasa katanghalian ang pumasok sa bakuran ng aming bahay. Nang makita siya ng pangalawang tiyo ko, bigla siyang tumayo para salubungin ito. May ngiti pa sa kanyang mukha habang sinasabi, dating kaklase, sa wakas ay naparito ka rin. Bamantong hininga ang lalaki at umiling. HMPH, ayaw ko rin sanang pumunta. Pero lumaki na ng ganito ang gulo, kailangan ko nang pumunta. Pabalaykan mo na ang lahat ng mga taong naghahanap sa bundok, may iba akong paggagamitan sa kanila. Ang pangalawang tiyo ko ay isang taong may matatag na paninindigan. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang dating kaklase na si Ginoong Chen, agad niyang pinabalik ang lahat ng mga taga-nayon na naghahanap sa bundok. Pagkatapos, sa utos ng di kilalang lalaking ito, lahat ng tao ay nagpunta sa libingan ng aking lolo. Pagdating ni Ginoong Chen sa libingan, hindi siya nagsalita. Umikot siya sa libingan ng aking lolo. Pagkatapos ay binilang niya ang kanyang mga daliri at sinabi sa mga taga-nayon, mag-iwan ng 28 malalakas na lalaki. Ang iba ay bumalik na sa nayon at maghintay ng balita. Pagkatapos, mula sa dala niyang telang supot, naglabas siya ng mga tansong barya, pulang sinulid, at dilaw na papel. Mayroon ding ilang bagay na hindi ko kilala. Una, ginamit niya ang pulang sinulid para paikutan ang paligid ng puntod ni Lolo. Pagkatapos ay tinawag niya ang 28 malalakas na lalaki. Bawat isa ay binigyan niya ng tansong barya para isubo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, mamaya, anuman ang mangyari, hindi kayo pwedeng magsalita o umimik. Matapos magbilin, lumapit si Ginoong Chen sa harap ng puntod ni Lolo. May kakaibang kilos siyang ginawa sa kanyang kamay. Bigla siyang lumuhad at 3 beses na yumukod sa puntod ni Lolo. At saka nagsalita sa sarili, Tiyo Tinggang, ang walang galang na nakababatang si Chen Enyi, ay naparito para manggulo upang magligtas ng buhay. Kung mayroon mang kawalang galang, sana'y inyo akong unawain. Pagkatapos ay inihagis niya ang 6 na tansong barya sa kanyang kamay. Matapos ihagis ang mga barya, tiningnan niya itong mabuti at umiling muli. Pagkatapos ay muli siyang lumuhad, yumukod, nagsalita, at naghagis ng mga barya. Matapos itong ulitin ng 10 beses, unti-unting nawalan ng pasensya si Ginoong Chen. Tinuro niya ang puntod ni Lolo at nagsimulang magmura. Luo Chaoteng, talaga bang gusto mong mawala ang iyong lahi? Kung hindi, magbigay ka ng magandang pangitain para sa susunod na henerasyon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muli niyang iwinisik ang natitirang baryang tanso sa kanyang kamay. Pagkalaglag pa lang ng mga barya sa lupa, hindi na makapaghintay si Ginoong Chen na yumuko para tingnan ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay medyo gaman na ang kanyang itsura. Hukayin ang libingan. Nang marinig ng lahat ang mga salitang iyon, nagbago ang kanilang mga mukha. Malinaw na walang sino man ang inaasahan na ang mga naunang paghahanda ay para pala sa paghuhukay ng libingan. Medyo pangit ang itsura ng aking pangalawang tiyo. Ang pinakamatanda ko namang tiyo ay diretsahang tumutol. Dinuro-duro pa niya si Ginoong Chen habang nagmumura. Pero si Ginoong Chen ay desidido talagang hukayin ang libingan. Pero kung bakit, hindi niya ipinaliwanag. Ay sinabi lang siya sa pangalawa kong tiyo, kung ayaw mong mamatay ang pangatlo ninyo, hukayin niyo na agad ang libingan. Nang masabi niya iyon, nawalan na ng imik ang pinakamatanda at pangalawa kong tiyo. Agad nilang tinawag ang lahat para maghukay ng libingan. Bago magsimula, muling nagbilin si Ginoong Chen. 9 na tao sa isang grupo ang maghahalinhinan sa paghuhukay. Ang matitirang isa ay tatayo sa ibabaw ng puntod. Habang naghuhukay, isara niyong mabuti ang inyong mga bibig. Kung may baryang tanso na mahulog sa loob ng hukay, ipagdasal niyo na lang ang sarili niyo. Sa mga sumunod na sandali, nakita ang 28 malalakas na lalaki na nagsimulang maghalinhinan sa paghuhukay. Walang sino man sa kanila ang nangahas magsalita. Tanging ang tunog lamang ng mga asarol na tumatama sa lupa ang patuloy na maririnig. Pagkalipas ng 1 oras, ang matigas na lupa sa labas ay sa wakas ay nahukay na lahat. At lumitaw ang kabaong sa loob. Tinabig ni Ginoong Chen ang mga nakapaligid na tao at lumapit sa gilid ng hukay. Matapos tingnan ng kabaong nang nakakunot ang noo, nagmamadali niyang itinuro ang kabaong at sumigaw. Bilisan nyo, buksan ang kabaong. Pinagtulungan ng ilang malalakas na lalaki na buksan ang takip ng kabaong. Nang sumilip ang lahat sa loob, hindi nila napigil ang mapasinghap sa gulat. Ang nakahiga sa loob ng kabaong ay hindi pala ang lolo ko, kundi ang tatay ko na isang araw nang nawawala. Nakita siyang mahigpit na nakapikit ang mga mata, habang ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang dibdib. Ang suot niya pala ay isang set ng berdeng damit panlibing. Kaparehong-kapareho ng suot ni lolo noong inilibing siya. Bakit nakahiga ang tatay ko sa kabaong ng lolo ko?
Ang libingan ni Lolo ay kinailangan pang hukayin ng napakaraming tao ng sabay-sabay para lang mabuksan. Paano nakapasok ang tatay ko? At ang pinakamahalaga, kung ang tatay ko na ang nakahiga sa kabaong. Nasaan na ang katawan ng lolo ko? Sa sandaling iyon, nagutos si Mr. Chen. Bilis, ilabas niyo siya. Nagtulungan ng lahat para buhatin ang tatay ko at inilapag siya sa patag na lupa. Sumugod ako papalapit sa kanya, umiiyak at sumisigaw ng tatay. Pero kahit gaano pa kalakas ang tawag ko, ang tatay ko ay payapa lang na nakahiga sa lupa, hindi gumagalaw. Para bang patay na talaga siya. Nang sandaling iyon, naramdaman ko na parang guguho ang mundo ko. Iniabot sa akin ni Mr. Chen ang sapatos na napulot ng tiyo ko kagabi. Inutusan niya akong isuot ito kaagad sa tatay ko. Sinabihan niya ako na habang isinusuot ang sapatos, ulit-ulitin ko sa isip ko ang, "Tatay, bumalik ka na." Si Mr. Chen naman ay nakapikit na bumubulong din sa gilid. Ang sapatos, may kaliwa at kanan. Ang landas, may daan para sa buhay at kamatayan. Ang mga yumao ay lumalakad sa landas ng kadiliman. Ang mga buhay ay lumalakad sa daan ng mga buhay. Kung sakaling maligo, dapat bumalik kaagad. Napakabagal ng ritmo ng pagbigkas ni Ginoong Chen. At kakaiba rin ang tono. Pagkatapos niyang bigkasin ang huling salita, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at sinampal ang noo ng tatay ko. Kakaibang sabihin, matapos ang sampal na iyon ni Ginoong Chen, biglang napaupo ang tatay ko. Nagulat ang mga kapitbahay sa paligid at napaatras ng ilang hakbang. Bakit kayo lahat nakatingin sa akin? Iyon ang unang sinabi ng tatay ko pagkatapos niyang magising. Pagkatapos malutas ang problema ng tatay ko. Hindi minadali ni Ginoong Chen na pauwiin ang lahat. Sa halip, sinabihan niya ang lahat na takpan na agad ang libingan. Agad na pumihil ang panganay at pangalawang tiyuhin ko. Nagtatanong kung hindi ba dapat hintayin munang mahanap ang bangkay ni Lolo. At pagkatapos ay ilibing bago takpan ng hukay. Umiling at napabuntong hininga si Ginoong Chen. Hindi na maaaring maglibing ng tao sa lugar na ito. Pero ito ang lugar na personal na pinili ni Lolo noong nabubuhay pa siya. Ngayon, sinabi na naman ni Ginoong Chen na hindi na pwedeng ilibing dito. Saglit na naguluhan din ang unang tito. Kaya napaupo na lang siya sa sahig at nanigarilyo dahil sa kawalan ng magawa. Pero kahit ganoon, matigas pa rin ang desisyon ni Ginoong Chen. Inutusan niya ang ilang malalakas na lalaki na madaliing tabunan ang libingan. Sa pagkakataong ito, hindi nagtagal at natapos din agad. Sa mga oras na iyon, lumubog na ang araw. Nang may lagay na ang huling pala ng lupa, inilagay ni Ginoong Chen ang damit panglibing na suot noon ni tatay sa ibabaw ng puntod. Pagkatapos ay sinindihan niya ito at sinunog hanggang sa maging abo. Akala ko ay dito na magtatapos ang lahat. Ngunit muling tinawag ni Ginoong Chen ang lahat. Sinabihan niya ang lahat na ibaliktad ang lapida ng lolo ko. Sa pagkakataong iyon, ang una at pangalawang tito ko, pati na rin ang tatay ko, ay hindi na pumayag. Kapag ang lapida ay nakaturo sa langit, ang kaluluwa ay aakyat sa langit. Kapag ang lapida ay nakaturo sa lupa, mahuhulog ito sa impyerno. Ito ay isang kasabihan na alam maging ng mga bata sa aming nayon. Ngunit matigas pa rin ang paninindigan ni Ginoong Chen. Sinabi niya na kung hindi ibabaliktad ang lapida, sa susunod na may mangyari, huwag na siyang tatawaging Chen Enyi para humingi ng tulong. Mabigat ang tono ng kanyang pananalita nang sabihin niya iyon. Unang tumayo ang pangalawang tito at nagsalita. Sa tingin ko, sundin na lang natin ang sinasabi ni Ginoong Chen. Malapit nang dumilim. Kung hindi, baka may iba na namang mangyari. Tiningnan ako ng unang tito at ng tatay ko ngunit wala silang sinabi. Yumuko na lang sila bilang tahimik na pagsang-ayon. Hindi naman kalakihan ang lapida ni Lolo. Natapos ito ng 3 o 4 na tao sa loob lamang ng ilang minuto. Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong mas dumilim ang langit kaysa kanina. Nakita ko si Ginoong Chen na hinubad ang 2 sapatos sa kanyang mga paa. Hawak ang isa sa bawat kamay at itinaas ito ng mataas. At pagkatapos ay malakas na ipinukpok sa pundasyon ng lapida. Matapos ipukpok ng 3 beses, tumingala siya sa langit at sumigaw. Sa paglilibing, makakamit ang kapayapaan. Sa paglapat sa lupa, mag-uugat. Pagkasabi niya noon, may narinig akong kaluskos sa paligid. Sa simula, ang tunog na iyon ay mahina at malayo pa. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting lumakas ang tunog. At palapit ito ng palapit sa amin. Narinig na rin ito ng mga tao sa paligid sa mga sandaling ito. Lahat sila ay mukhang takot na takot. At naghanda na rin sila para sa posibleng pakikipag-away. Ang mga talahib sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Para bang may kung anong bagay na lalabas mula sa mga ito. Kasunod nito, unang nahawi ang talahiban sa isang gilid. Isang maitim na bagay ang lumabas. Daga, may sumigaw mula sa mga tao. Pagkatapos, kawan-kawan ng mga daga ang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Bawat isa sa kanila ay nakatitig ng may mga matang pulang-pula. Diretso silang dumaan sa ilalim ng aming mga paa at huminto sa tabi ng puntod. Paikot-ikot nilang pinalibutan ng puntod hanggang sa wala ng madaanan. Bigla, lahat ng mga daga ay tumayo, gamit ang kanilang 2 paa sa likod bilang suporta. Ang buong katawan nila ay nakatindig. Ang kanilang mga paa sa harap ay walang tigil na hinihimas ang kanilang mga bigete. Ang mga bigoteng iyon ay parang 3 patpat ng insenso na nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Ang kanilang mga kilos ay taimtim at sabay-sabay. Lahat ay natulala sa nakita. Wala ni isa sa mga naroroon ang nakakita ng ganitong eksena. Biglang sumigaw sa takot si Ginoong Chen. Nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Nanginginig siyang sumigaw.
Pagsamba ng libu-libong daga sa puntod. May kamatayan, walang kaligtasan. Takbo. Pagkasigaw niyon, nataranta siyang tumakbo kung saan-saan. Nang tumakbo siya, sumunod na ring tumakbo ang lahat. Habang sumusunod ako sa likod ng tiyo ko, bigla akong napalingon. Nagpapatuloy pa rin ang nakakapangilabot na tagpong iyon. Ang tagpong iyon ay malalim na tumatak sa aking isipan at hindi na maalis. Pagkapasok sa baryo, naghiwa-hiwalay na ang lahat at umuwi sa kani-kanilang mga bahay. Ang bahay ni Ginoong Chen ay nasa bayan. Madilim na kaya imposible na siyang makauwi. Kaya sa bahay na lang namin siya tumuloy ng isang gabi. Mula nang pumasok siya sa pinto, nakita kong hindi pa rin siya mapakali sa takot. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya, sa labas ng bakuran, sa direksyon ng puntod ni Lolo. Nang gabing iyon habang naghahapunan, kumalat sa baryo ang balitang patay na si Chen na Mason. At namatay siya nang walang anumang babala sa sarili niyang bakuran. Nagsimula pang ang kumalat ang chismis, na sino mang masangkot sa libing ng lolo ko ay mamamatay. Sa isang iglap, naghari ang takot sa lahat. Walang sino man ang nangahas na makipag-ugnayan sa aming pamilya. Pagkatapos kumain ng hapunan, sinabi ni Tiyo na pupunta siya sa bahay ni Mason Chen para makipaglamay. Sabi ni Tiyo, ito raw ay isang kinakailangang kaugalian. Dahil kahit anong sabihin, ang pagkamatay ni Mason Chen ay may kinalaman sa aming pamilya. Sinabi ko na sasama rin ako. Dahil natatakot si Tiyo na baka may masamang mangyari, tumanggi siya noong una. Pero sinabi naman ni Ginoong Chen na mas mabuti kung sasama ako. Kaya naman, sumama ako sa aking panganay na tiyo at ikalawang tiyo papunta sa bahay ni Mason Chen sa bungad ng nayon. Ang hindi ko inaasahan ay sumunod din pala si Ginoong Chen. Kaya lang, palagi lang siyang naglalakad sa likuran at hindi umiimik. Pagdating namin sa bahay ni Mason Chen, nakahanda na ang burol. Dahil wala siyang anak, walang gaanong interesado sa dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya naman, pagkatapos mag-usap ng pinuno ng nayon at ng ilang matatanda, napagdesisyonan na mag-aambagan ang lahat para sa 3 araw na burol ni Mason Chen bago siya ilibing. Pagkatapos naming lahat na salit-salitang mag-alay ng insenso para kay Mason Chen. Kaming 4 ay naupo sa harap ng burol ni Mason Chen. Nakita ko na lahat sila ay seryosong nakakunot ang noo. Pakiramdam ko ay mayroon silang gustong sabihin pero hindi nila masabi. Lalo na ang pagsama ni Ginoong Chen sa amin para makipaglamay kay Mason Chen. Medyo wala ito sa katwiran. Siguradong mayroon siyang mahalagang sasabihin sa amin. Gaya ng inaasahan, ang aking ikalawang tiyo ang unang nagsalita. Dating kaklase. Kung mayroon kang gustong sabihin, sabihin mo na ng diretsahan. Si Ginoong Chen ay humitit ng malalim sa kanyang sigarilyo at nagsalita. Ang ama ninyo ay nanahimik sa halos buong buhay niya. Pero hindi ko inasahan na bago siya mamatay ay gagawa pa siya ng ganitong hakbang. Ang tao ay may 3 kaluluwa at 7 espiritu, alam nyo yan, di ba? Kapag namatay ang isang tao, itong 3 kaluluwa at 7 espiritu ay dapat na umalis sa katawan. Pero ang ama ninyo, ang ginawa niya sa sarili niyang. Ikinulong niya ang kanyang mga kaluluwa at espiritu sa loob ng sarili niyang katawan. Natulala kaming 3 sa aming narinig. Lahat kami ay nakatitig kay Ginoong Chen, naghihintay na ipagpatuloy niya ang pagsasalita. Pero isang nagtanong ang panganay kong tiyo kay Ginoong Chen. Bakit naman gagawin niyon ni tatay? Muling humitit ng malalim sa kanyang sigarilyo si Ginoong Chen at nagsabi. Mamaya ko na ipapaliwanag yan. May itatanong ako sa inyo. Alam nyo ba na may problema ang libingan ni Lolo Ting? Sa ilalim ng libingan ni Lolo Ting ay may isa pang libingan. Nag-init agad ang ulo ng panganay kong tiyo nang marinig niya iyon. Paulit-ulit niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at sinabing imposible iyon. Ang lupang iyon ay sinuri na ng isang spiritual master. Kung totoong may isa pang libingan sa ilalim yun, imposible na hindi niya yun sasabihin sa amin. Bahagyang natawa si Ginoong Chen sa sinabi ng panganay kong tiyo. Kung nakita lang ng maestro sa templo na may isa pang libingan sa ilalim ng lupa, ang tatay mo ay hindi na sana ang tatay mo. Sa sandaling iyon, pareho na kaming naguluhan ng aking pangalawang tiyo. Nag-aalalang nagtanong ang pangalawang tiyo ko. Matandang kaibigan, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo na ng diretsahan. Humitit ng usok si Mr. Chen mula sa kanyang sigarilyo. Sa halip, itinuro niya ang kabaong sa loob ng lamayan at lumingon para tanungin ako. 13. Alam mo ba kung ano ang trabaho niya? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Hindi ba't isa lang siyang kantero? Muling nagtanong sa akin si Mr. Chen. Kung ganoon, alam mo ba kung ano naman ang trabaho ko? Nais ko sanang sabihin na isa siyang uri ng espiritista. Ngunit nang pag-isipan kong muli, ang kanyang mga kilos ay tila walang gaanong kinalaman sa isang espiritista. Kaya umiling na lang ako at sinabing hindi ko alam. Nang makita ni Mr. Chen na wala sa amin ang nakakaalam. Humitit siya ng malalim sa kanyang sigarilyo at nagsalita. Ang totoo, ang tunay kong pagkatao ay isang sapatero. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla kong naalala noong pinalitan ko ang sapatos ng tatay ko sa libingan. At ang mga salitang binubulong noon ni Mr. Chen sa tabi. Ang sapatos ay may kaliwa at kanan. Ang daan ay may liwanag at kadiliman. Ang mga yumao ay lumalakad sa daan ng kadiliman. Kapag sila'y naligaw, dapat silang magmadaling bumalik. Nang marinig ito ng aking nakatatandang tiyo, lalo siyang naguluhan. Nagmamadali siyang nagtanong, Mr. Chen, hindi ka ba isang feng shui master? Umiling si Mr. Chen at sinabing, isa lang akong sapatero. Ang pinakamalaking kakayahan ko sa buong buhay ko ay ang gumawa ng sapatos para sa mga patay.
Gumagawa ako ng sapatos para sa mga buhay. At ginagawa ko na ito ng mahigit 30 taon na. 13. Naaalala mo pa ba noong lumabas ang tatay mo mula sa kabaong? Ang itim na sapatos na tela na suot niya sa kanyang mga paa. Ang mga yumao ay may sarili silang daan. Kung anong uri ng sapatos ang kanilang isusuot, iyon din ang daan na kanilang tatahakin. Dinala ang tatay mo sa maling landas ng sapatos na iyon. Kaya naman siya napunta sa kabaong ng lolo mo. Buti na lang at isang sapatos na yun lang ang suot niya. Kung naisuot na niya sa dalawang paa, malaking problema na sana yun. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko ang pinagdaanan ng tatay ko. Iniisip ko kung sinong walang hiya ang nagpasuot ng sapatos ng patay sa tatay ko. Sa sobrang pag-iisip, hindi ko napigil ang itanong ito. Tinuro ni Ginoong Chen ang lupa. Nagbaba siya ng boses at sinabing, yung nilalang na nasa ilalim ng libingan ng lolo mo. Dapat sana, ikaw ang puntirya niya. Pero nitong mga nakaraang araw, laging lumalabas ang lolo mo mula sa kanyang libingan para protektahan ka. Dahil hindi kanya makuha, ang tatay mo na lang ang pinuntirya niya. Toon lang namin nalaman, na ang paglabas pala ng lolo ko mula sa libingan niya, ay hindi para manakot o saktan ng pamilya namin. Kundi dahil kahit patay na siya, bumabalik pa rin siya para protektahan ang kanyang apo. Ko pa naman itong galit na galit sa kanya noon. Pero ang pangalawa kong tiyo, na dating pulis, ay curious pa rin kung bakit namatay din si Chen na Mason. Gusto niyang linisin ang pangalan ng lolo ko. Sumulyap si Ginoong Chen sa altar ni Chen na Mason. At nagpatuloy sa pagsasalita, isa siyang Mason na gumagawa ng mga bahay para sa mga buhay. At mga libingan para sa mga patay. Kaya lang, nitong mga nakaraang taon, puro libingan na lang ang ginagawa niya. Nabalot siya ng enerhiya ng mga patay, kaya imposibleng hindi siya mamatay. Lalo na't kinalaban pa niya yung nilalang sa ilalim ng lupa. Kung hindi dahil sa proteksyon ni Lolo Ting hanggang ngayon. Namatay na sana siya noong unang beses siyang pumasok sa libingan para ayusin ito. Nang marinig ko yun, hindi ko napigil ang magtanong kay Ginoong Chen. Sino po ba talaga ang nasa ilalim ng libingan ni Lolo? At bakit niya kami ginugulo? Umiling si Ginoong Chen at sinabing, hindi ko rin alam. Pero yung nilalang sa ilalim ng lupa, nasa 200 taon na yon. Noong naghagis ako ng mga barya sa harap ng libingan ng lolo mo. Paraan yon para alamin kung sino ang kalaban. Kahit gaano pa kalakas ang isang nilalang, kadalasan sapat na ang 3 o 4 na beses na pagtatanong. Pero yung nilalang na yun, pinilit akong magtanong ng 10 beses. At sa huling beses, ang lolo mo pa ang tumulong sa akin. Sabihin nyo nga, sa ganyang kalakas na nilalang. Sa tingin nyo ba, makikita yun ng paring dawes na kinuha ninyo? Sa puntong ito, hindi ko na magawang isipin. Kung ano ba talaga ang nasa ilalim ng libingan ni Lolo. Kung ganyang kalakas na nilalang ay kayang pigilan ni Lolo. Hindi ba't mas malakas pa pala siya? Gusto ko sanang itanong kay Ji-Chen ang tungkol dito. Pero pinigilan ako ng pangalawa kong tiyuhin. Dating kaklase, sinabi mo sa amin na huwag nang hanapin ang bangkay ng aming ama. Pwede mo na bang sabihin sa amin kung bakit? Si Ji-Chen ay katulad pa rin ng dati. Hindi siya nagmadaling sumagot. Sa halip, tinanong niya muna ang panganay kong tiyuhin. Alam niyo ba kung ano ang dating ginagawa ng ama ninyo? Nagkatinginan ng panganay at pangalawa kong tiyuhin. Pareho silang hindi makasagot sa tanong. Ang nasabi lang nila ay nakipaglaban daw dati ang lolo sa mga dayuhan. Napabuntong hininga si Ji-Chen at nagpatuloy sa pagsasalita. Mukhang wala kayong kaalam-alam tungkol sa inyong ama. Siya ay isang tunay na tagapaghatid ng bangkay noong araw. Pagkarinig nito mula kay Ji-Chen, labis na nagduda ang panganay kong tiyuhin. Kailanman ay hindi ko narinig na nabanggit iyon ng aking ama. At kailanman ay hindi ko siya nakitang naghahatid ng bangkay. Tumango si Ji-Chen at sinabing, "Diyan nagiging kahanga-hanga si Tinggong." Nagtiis siya ng 50 hanggang 60 taon nang hindi natutuklasan. Kung hindi ko lang nakita ang kanyang pamamaraan ng pag-agaw ng tadhana. Hindi ko rin masasabing isa siyang tagapaghatid ng bangkay. Sa pagkakataong ito, lalo kaming naguluhan. Noong una, nang ipaliwanag ni Ji-Chen ang tungkol sa paghagis ng bato para itanong ang daan, naiintindihan ko pa. Pero ano naman ang ibig sabihin nitong pag-agaw ng tadhana? Hindi na hinintay ni Ji-Chen na magtanong kami at kusa na siyang nagpaliwanag. Ang lugar kung saan nakalibing ang nasa ilalim ng puntod ni Tinggong ay hindi pangkaraniwan. Medyo hawig sa lupain ng Tigre, at medyo hawig din sa lupain ng Bagwa. Pero kung ano talaga itong klaseng lupain, hindi ko masabi. Iyan ay trabaho ng mga dalubhasa sa Feng Shui. Pero noong nabubuhay pa si Tinggong, siguradong alam niya na may puntod sa ilalim. At nakita niya na ang puntod na iyon ay malapit ng maggamit ng kapangyarihan. Kaya ginamit niya ang pamamaraan ng pag-agaw ng tadhana. Inilibing niya ang kanyang sarili doon. Ninakaw niya ang swerte ng dating nakalibing doon at inilipat sa kanyang sarili. Isang swerte na nagkakahalaga ng mahigit 200 taon. Kung gusto itong nakawin ni Tinggong, ninakaw niya lang talaga. Hindi talaga siya basta-bastang malupit. Pagkasabi nito, huminga na naman ng malalim si Ji-Chen at nagsalita. Kahit na hindi ako kabilang sa lahi ng mga tagapaghatid ng bangkay. Pero itong pamamaraan ng pag-agaw ng tadhana, may kaunti rin akong alam tungkol sa mga kinakailangan para magawa ito. Kinakailangang isang taong buhay ang ilibing. Sa madaling salita, kailangan siyang ilibing ng buhay. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata naming lahat. Kung totoo ang sinasabi ni Ginoong Chen, ibig sabihin, hindi talaga namatay ang lolo ko, kundi inilibing namin siya ng buhay. Marahil ay nakita ni Ginoong Chen ang paghihirap sa aming mga mukha. Kaya't sinubukan niya kaming pag-aanin ng loob at sinabing,
Huwag na kayong malungkot, ito ay sariling desisyon ni Tinggang. Samantala, direktang sinampal ng tiyuhin kong panganay ang sarili niyang mukha. Habang paulit-ulit na sinasabi, dapat dinala natin sa ospital. Pinutol ni Ginoong Chen ang kanyang sinasabi. Kahit na dinala pa sa ospital, idedeklara pa rin siyang patay ng ospital. Ang pamamaraan ni Tinggang ay malamang ang Lian Wowo mula sa lahi ng mga Ganchijang. Ibig sabihin, ginawa niyang isanguti ang sarili niya. Ang mga taong hindi kabilang sa ating karkulo ay hindi talaga. Malalaman na sa totoo lang ay nabubuhay pa siya. Kung hindi ako nagkakamali, hindi na maisara ang bibig ni Tinggang bago siya inilibing. At palaki ito ng palaki. Iyon ay dahil kailangan niyang pigilin ang kanyang hininga hanggang sa mamatay. Kaya naman nakabuka ng malaki ang kanyang bibig. At ang isa pang dahilan kung bakit nakabuka ng malaki ang kanyang bibig ay para sipsipin ang swerte ng nilalang na nasa ilalim ng lupa. At masasabi ko sa inyo, ang woti ng inyong ama ngayon ay nakahimlay sa libingan ng nilalang na iyon sa ilalim ng lupa. Kaya huwag na kayong maghanap kung saan-saan pa. Kahit maghanap pa kayo, hindi ninyo siya mahahanap. At lalong huwag ninyong iisiping hukayin ang libingang iyon. Kung sino man ang maghukay sa libingang iyon ngayon, mamamatay. Sumunod na nagtanong ang pangalawa kong tiyuhin. Kung ganoon, lalabas pa kayang muli ang aming ama. Kung lalabas siyang muli, wala na talaga kaming magagawa. Nang marinig ang tanong na iyon, nakita kong halatang nanginag ang katawan ni Ginoong Chen. Malinaw na may isang bagay siyang kinatatakutan. Hindi siya sumagot, yumuko lang siya at walang tigil na nanigarilyo. Matapos makatatlong yosi ay sakalang nagsalita si Ginoong Chen. Mas mabuting ipagdasal ninyo sa Diyos na sana'y hindi na muling lumabas ang inyong ama. Nakita ninyo rin ang eksena ng libu-libong daga na sumasamba sa libingan. Sa ngayon, walang makapagsasabi kung ang sinasamba ba nila ay ang inyong ama o ang nilalang na nasa ilalim ng lupa. Kapag lumabas muli ang inyong ama, wala na rin akong anumang magagawa. Total, aalis na rin naman ako bukas. Ayaw na ni Jichen na tumulong, at wala na rin siyang magagawa. Wala na rin kaming dahilan para pigilan siya. Makalipas ang ilang sandali, sinabi sa akin ng ikalawa kong tiyuhin. Mauna na kayong umuwi ni Jichen. Sapat nang nandito kami ng panganay mong tiyuhin. Hindi pa ako nakakasagot ay tumango na si Jichen. Noong pauwi na kami, gaya ng ginawa niya noong papunta kami sa bahay ng magpapalayok na si Chen. Pinili pa rin niyang maglakad sa likuran. Tinadya kong bagalan ng paglakad para hintayin siya. Pero mabilis man ako o mabagal, palagi siyang may distansyang 2 hanggang 3 hakbang mula sa akin. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras na paglalakad, biglang nagtanong sa akin si Jichen. 13, wala ka bang nararamdamang kakaiba? Tumingin ako sa paligid. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang buong nayon ay payapa at tahimik. Wala namang kahit anong kakaiba. Binilisan ni Jichen ang kanyang paglakad ng 2 hakbang para makasabay sa akin. Bigla siyang lumingon at nagtanong sa akin. Hindi mo ba napapansin na parang ang tagal na nating naglalakad? Nang sabihin niya iyon, bigla akong napaisip. Hindi naman talaga kalakihan ang nayon namin. Sa tagal ng paglalakad natin, kahit maglakad mula sa isang dulo ng nayon hanggang sa kabila, dapat ay nakarating na tayo. Lalo na't nasa gitna lang naman ng nayon ang bahay ko. Pero hanggang ngayon, iilang bahay lang ang natatanaw namin sa malayo. Ang tagal na naming naglalakad pero hindi pa rin kami nakakarating. Si Jichen naman ay nagsalita ng walang bahid ng kaba. Isang malaking palabas tulad ng 10,000 daga na nagbibigay pugay sa libingan, ang inihanda na. Kung walang mangyayaring kakaiba ngayong gabi, iyon pa ang hindi normal. 13. Narinig mo na ba ang tungkol sa pader ng multo? Tulala akong tumango habang nakatingin kay Jichen. Malinaw ang ibig niyang sabihin. Ang dahilan kung bakit ang tagal nating hindi nakakarating ay dahil nakasagupa tayo ng pader ng multo. Inabot muli sa akin ni Jichen ang lamparang gas at sinabing, 13, hawakan mo itong lamparang gas. Tingnan mo kung paano ko sisirain ang pader ng multo nila. Nakita ko siyang yumuko at hinubad ang 2 sapatos sa kanyang mga paa. Hawak ng kaliwang kamay ang sapatos para sa kanang paa. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid at inilagay ang 2 sapatos sa kanyang harapan. Pinagpalo sa hangin ang mga swelas ng 2 sapatos. Matapos ang isang malakas na tunog, humakbang si Ginoong Chen ng 3 beses pasulong. Mabilis akong sumunod sa kanya. Sa bawat pagpalo niya ng sapatos, humahakbang siya ng 3 beses pasulong. Ang bahay na dati ay napakalayo sa amin. Matapos paluin ni Ginoong Chen ng 10 beses, ay talagang narating namin. Ngunit nang itaas ko ang lamparang gas para tingnan ang bakuran sa harap ko, laking gulat ko na bakuran pala ito ng bahay ni Chen na tagagawa ng ladrilyo. Ang tagal naming naglakad pero umikot lang pala kami pabalik. Noong akma ko nang itutulak ang pinto para pumasok, nakarinig ako ng pamilyar na tunog mula sa loob ng bakuran. Dinikit ko ang sarili ko sa pinto at sumilip sa siwang. Sa loob ng bakuran, kumikislap ang liwanag ng apoy. Sa harap ng altar para sa lamay ni Chen na tagagawa ng ladrilyo. Nakaupo roon ang panganay at pangalawa kong tiyuhin at si Ginoong Chen. At isa pang ako, habang sumisilip ako sa siwang ng pinto. Ang isa pang ako sa loob ay lumingon din at tumingin sa akin. Mayroon pang isang nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Napasigaw ako sa takot at akmang tatakbo. Ngunit isang malakas na kalabog ang narinig at nabangga ako sa pader. Sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Ginoong Chen sa aking tainga. 13. Nananaginip ka ba? Napapikit ako sa sakit at tumingin sa paligid. Doon ko lang napansin na hindi ko alam kung paano ako napahiga sa sarili kong kama. Sa tabi ko nakahiga si Ginoong Chen.
Doon ko lang napagtanto na nananaginip lang pala ako kanina. Hindi ba't naligaw tayo dahil sa pagliligaw ng masamang espiritu? Paanong nakatulog ako sa kwarto ko? Sinabi ni Ginoong Chen na naligaw kami dahil sa masamang espiritu noong pauwi na kami. Pagdating namin sa bakuran ni Chen na tagagawa ng ladrilyo, pagkatulak ko pa lang ng pinto ay hinimeti na ako. Sa huli, ang pangalawa kong tiyuhin ang nagpasan sa akin pauwi. Medyo gaman ang loob ko nang marinig ko iyon. Nag-aalala ako na baka mapahamak ang panganay kong tiyuhin na mag-isa roon. Dahil palagi kong nararamdaman na may problema sa bakuran ni Chen na tagagawa ng ladrilyo. Kaya ikinwento ko kay Ginoong Chen ang mga nangyari sa panaginip ko. Nang marinig ito ni Ginoong Chen, bigla siyang napaupo. Nanlalaki ang mga matang nagtanong siya sa akin. Iyan ba ang nakita mo bago ka himatayin? O panaginip mo lang iyon ngayon? Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang sindak sa mukha ni Ginoong Chen. Agad kong sinabi ang totoo na napanaginipan ko lang iyon. Agad na nagsalita sa akin si Ginoong Chen habang isinusuot ang kanyang sapatos. Tara na, bilisan mo, bumangon ka na at magsuot ng sapatos. Pupunta tayo sa bahay ni Mang Chen na Mason. Nakita kong napakatensyonado ng kanyang ekspresyon. Hindi na ako nagtanong pa at agad na bumangon para magsuot ng sapatos. Pagkatapos ay dinala ko ang gasera na ginamit namin kanina. Sinundan ko siya palabas ng bakuran papunta sa bahay ni Mang Chen na Mason. Pagkalabas ng bakuran, gaya ng dati, hinubad niya ang kanyang sapatos. Isang pagpag, tapos 3 hakbang. Pero sa pagkakataong ito, mabilis ang kanyang pagpag at paglakad. Kailangan ko pang tumakbo-takbo sa likuran niya para lang makahabol. Hindi kami naglakad ng matagal at nakarating kami sa bungad ng bahay ni Mang Chen na Mason. Hindi man lang tumigil si Ginoong Chen. Diretso niyang itinulak ang pinto at pumasok sa bakuran ng bahay ni Mang Chen na Mason. Halos paubos na ang siga sa bakuran. Nandoon pa rin ang altar para sa lamay ni Mang Chen na Mason. Pero hindi ko nakita ang una at pangalawa kong tiyo. Bigla akong kinabahan. Tinanong ko si Ginoong Chen kung nasaan ang una at pangalawa kong tiyo. Madilim ang mukha ni Ginoong Chen nang sabihin niyang hanapin muna natin sila. Pagkasabi niyon, ilang beses niyang tinawag ang mga pangalan ng una at pangalawa kong tiyo. Pagkatapos ay pumasok siya sa isa sa mga silid. Tinitingnan ko ang altar ni Mang Chen na Mason, hindi ako makalapit. Habang paikot-ikot ako, pakiramdam ko ay nakatitig sa akin mula sa likuran ang kanyang litrato sa altar. Sa sobrang takot ko, agad akong tumakbo papasok sa silid. Pero nabangga ko si Ginoong Chen na papalabas noon. Hindi ko sinabi sa kanya ang nangyari. Dahil kahit sabihin ko pa, hindi rin naman maniniwala si Ginoong Chen. Kaya yumuko na lang ako at sumunod sa tabi ni Ginoong Chen, hindi ako nang ahas na humiwalay. Noong papalabas na kami ng tarangkahan ng bakuran, ang pangalawa kong tiyo, na kanina pa namin hindi mahanap, ay itinulak ang pinto at pumasok. Nakita niya ako at si Ginoong Chen at nagtanong, "Bakit kayo bumalik ulit? Pero mabuti na rin at dumating kayo." Nawawala si kuya. Lumabas ako para maghanap pero hindi ko siya makita. Nang marinig ko iyon, biglang kumabog ang dibdib ko. Baka naman ang una kong tiyo ay tulad ng tatay ko. Kinuha at dinala sa kabaong sa loob ng libingan. Agad na nagtanong si Ginoong Chen kung ano ang nangyari. Sabi ng pangalawa kong tiyo, pagkatapos niya kayong ihatid pa uwi, model. Pagbalik ko, hindi ko na nakita si kuya. Naghintay ako saglit sa bakuran. Mga 10 minuto na pero hindi pa rin siya bumabalik. Naisip ko na siguradong may masamang nangyari. Kaya naman hinanap ko siya sa paligid. Nang hindi ko siya makita, babalik sana ako para kumuha ng pamalo at muling maghanap. Yumuko si Ginoong Chen, nag-isip sandali, at sinabing, "Walang silbi ang pamalo, kumuha kayo ng tig-isang sapatos." Habang nagsasalita, parang mahikiro siyang naglabas ng 2 sapatos mula sa kanyang damit. Binigyan niya ako at ang pangalawa kong tiyo ng tig-isa. Sabi niya, ito raw ay sapatos para sa kabilang mundo. Kung sakaling makatagpo kayo ng mga hindi ordinaryong nilalang, gamitin niyo ito para hampasin sila. Tandaan, dapat sa ulo niyo tamaan. Nagtanong ang pangalawa kong tiyo, "Saan tayo pupunta ngayon?" Yumuko si Ginoong Chen at nag-isip sandali, "Sa libingan ng ama mo." Ako ang naglalakad sa gitna, hawak ang gasera sa isang kamay. Si Ginoong Chen ay nasa likuran pa rin. Sa pagkakataong ito, naging maayos ang aming paglalakbay. Pagkatapos ng mahigit 20 minutong paglalakad, nakarating na kami sa libingan ni Lolo. Subalit, ang tanawin sa aming harapan ay ikinagulat naming tatlo. Sa lawak na halos 1 kilometro sa paligid ng libingan ni Lolo, nagkalat ang napakaraming bangkay ng daga. Lahat sila ay nakadapa sa lupa at nakaharap sa direksyon ng puntod. Para silang mga debotong mananampalataya, na nakadapa sa lupa para magbigay galang sa kanilang sinasamba. Pero lahat ng mga dagang ito ay patay na. Bukod pa sa mga bangkay ng mga daga, sa pinakaloob na bahagi ng bilog, mayroong 28 malalakas na kabataang lalaki. Ang kanilang posisyon ay parehong-pareho sa posisyon ng mga daga. Eksakto silang nakapalibot sa puntod ni Lolo. May isa pang pagkakatulad ang 28 lalaking ito. Lahat sila ay kasama sa mga naghukay sa libingan ni Lolo. Sa labas ng bilog ng mga tao, nakita ko ang panganay kong tiyuhin. Nakaluhod siya sa mismong harapan ng lapida ni Lolo. Nakayuko ang kanyang ulo at hindi gumagalaw. Kung wala sa tabi ko ang pangalawa kong tiyo at si Ginoong Chen, siguradong mamamatay ako sa takot dahil sa kakaibang tanawing ito. Biglang sumigaw si Ginoong Chen na nasa tabi ko. Ganap na pagpapatira pa, nakagugulat, nakasubsob siya sa lupa. Tanging ang dati kong pulis na pangalawang tiyo ang unang sumigaw. Saklolo. Pagkatapos ay akma na siyang susugod para itayo ang panganay kong tiyo.
Tila natauhan din si Ginoong Chen sa sigaw ng pangalawa kong tiyo. Mabilis niyang pinigilan ang pangalawa kong tiyo at sinabing, huwag basta-basta kikilos. Pagkatapos, yumuko siya, dumukot ng mga tansong barya mula sa kanyang bulsa at isinaboy sa lupa. Pagkatapos ay tumingala siya at gumawa ng tunog na parang tilaok ng tandang. Hindi siya tumigil pagkatapos ng isang mahabang tilaok. Sa halip, naging sunod-sunod ito. Patuloy siyang tumilawak ng palakas ng palakas. Pagkatapos ng ilang beses, tumigil si Ginoong Chen. Itinagilid niya ang kanyang ulo, nakikinig sa anumang ingay mula sa direksyon ng nayon. Pagkalipas ng ilang 10 segundo, isang mahinang tilaok ang narinig mula sa nayon. Sinundan ito ng ikalawa, ikatlo, at ikaapat na ulit. At pagkatapos, sabay-sabay nang nagsitilaok ang lahat ng tandang sa buong nayon. Makalipas ang 1 minuto, nagsimulang gumalaw ang mga taong nakahiga sa libingan. Pahigpit na nakapikit ang kanilang mga mata, isa-isa silang tumayo mula sa libingan. Pagkatapos, parang mga naglalakad habang tulog, nagtungo sila sa direksyon ng nayon. Ganon din ang ginawa ng panganay kong tiyo. Ang pinagkaiba lang, sa bahay ni Chen na Mason sa bungad ng nayon siya nagpunta.